Abay mga kasawsawan, inamin naman lahat ni Ate Alma na para bang ang sinasabi mo ay kahit sino mang babaeng malaman na nambababae ang kanyang mister, eh mawawala na ng gana, parang ganon. Pero parang ang sinasabi po niya, dati na kayong hindi pa maasikaso, noon pa man. Totoo yun. Pag halimbawa maganda namin pagsasama, hindi ho kami nag-aaway. Talagang inaasikaso ko rin namin siya, nagluluto ko, nagano. Pero sa kadalasan ho talagang wala akong... So madalas po ninyo siya nanguhuling ng bababae? Oo. Mga ilang beses? Sabi niya, dalawa lang. Dalawang beses na nga po. Yan ang katagal. Kasi... Nag-aasikaso ng pagkain! Ano pakialam mo? Ano pakialam mo? Ano pakialam mo? Wala kang pakialam! Sandali lang po. 2006 pa yung relasyon nila, Oo. Aling Alma. Totoo Pero yun. nauwi pa rin sa inyo. Oo. Pero ang tanong ko, Aling Alma, kung ganong alam nyong pumupunta sa inyo, tapos pumupunta rin doon, naga-something pa ba kayo? Pinapalayas mo pa. Minsan may something din. Siyempre, babae lang tayo. Siyempre, alam naman natin, hindi natin, sa totoo lang, bakit natin ikahihiya? Gaano po katotoo na nagkaroon ng insidente na yung anak ni Aling Belinda di umano na si Joy ay nakita po ninyo at pinaringgan nyo daw at yun ang naging dahilan para siya po ay magalit at saktan kayo? Kasi nga po, ganito yun. Asawa ko na gawain yung bahay, Apo. yung pala ibang ginagawa. Ngayon nagpapagawa siya ng bahay, siguro nga, puro utos siya lang ng oras sa paggawa. Naghihingi ako ng pambiling bigas. So, Aha. ngayon yung bunso ko na yung 12 anyos, ang tagal bumalik. Ilang beses ko na siyang pinapabalik-balik doon. Pinakapunta doon habang Oo, may sa- nagtatrabaho. Opo, Gabi para na- humingi ng pera. Opo, gabi na ko sa yun eh. Ngayon, pagdating mo doon ng anak kong bunso, nakakandong yung babae na yun dito sa tita ng anak Feeling ko. mo, lagi kayo nagpapasundo kahit may ginagawa asawa mo. Wala ka sa oras, pinapupunta mo na sa bahay. Ay, ano Sinusundo pa? na. Sorry ka lang. Ang kapal na mukha Sorry mo. ka lang. Pupunta Ay, ka. sorry Aling ka lang. Belinda. Sorry ka lang. Aling Belinda, Ano na, walang- kahit naman po ano, anong hindi? oras, pwede niyang pauwiin kasi siya po ang misis. Wala kang pakialam. Wala kang pakialam. Kaya sabi mo sunduin ko, nangingi ako ng Nangyari. pamilya ng anak ko. Siya po eh. Kahit nga po ito'y kunyari aksidente, wag naman po sana mahulugan ng pako o matatag ng pako. Ang pipirma po sa death certificate ay hindi kayo, siya. Ang may karapatan po sa katawan niya na puro pako, siya. Ang magpapaburol po, siya. Ano, may karapatan ka Ang pa na tatanggap bulong-bulit? ng abuloy, siya. Ang dudungaw po sa labas, kayo. Paano po yun? Iiyak na lang mo siya, tamang iyak lang. Abay, eto na mga kasawsawa ng anak ni Aling Belinda na nadamay na nga sa agawan kay Mang Teddy. At ang hindi alam ni Aling Belinda, apektado na rin po siya sa nangyayaring away na ito ng kanyang ina at ni Aling Alma. Narito po si Mary J. Guzman. Pasok! Sandali lang! Bakit? Mary Joy, bakit ka galit? Sandali lang, bakit ka galit? Pinagtutulungan nila nanay ko eh. Pinagtutulungan ng nanay mo. Eh, alam mo bang may relasyon kasi ang nanay mo tsaka si Mang Teddy? Alam ko, pero dapat din nila ginaganon. Okay, diretso ang tanong, Joy. Sang-ayon ka ba sa pakikipagrelasyon ni mama mo kay Mang Teddy? Oo, hindi lang. Hindi. Hindi. Handa kang tanggapin siya bilang pangalawang ama mo? Hindi po. Oh, ayan pala, Aling Belinda. Naririnig po ninyo, hindi sang-ayon si Mary Joy. Ang asawa ko na nandiyan kayo. O, ba't naiyak? Kung papipiliin ko kayo, si Teddy po ba o ang anak nyo? Ang anak ko, siyempre. Kung kaya't ang tanong kong ito ay para sa iyo, Mang Teddy. Dito sa Davao,
sikat ang durian. Ipagpalagay natin na si Aling Belinda ay isang durian. Sabi nga, parang kaamoy ng impyerno pero kasing sarap ng langit pag natikman. Durian ba o mangustin? Ano po yun? Mangustin na lang po. Ano po? Mangustin na lang. Hindi ko po marinig. Mangustin na lang. Mangustin! Abay mga kapatid, may dahilan po kung bakit umabot na dito sa Barangay Hall on Air ang issue po ng ating mga bisita. At yun po ay para sila ay mapayuhan at makausap po ng masinsinan kasama pa rin po ng ating trio tagapayo. Kasal Hindi kayo kinasal ng asawa niya? Kasal ko. Kasal din. Kasal din. Kaya ayaw pumayag ng anak niya. Parehas lang din. Pagdating sa ganyan, siguro ka nang sinasabi ng mga bata, ang dapat natin bigyan ng priority eh. Hindi yung mga sarili natin, di ba, Father? Nasaktan mo rin siya, di ba? Oo, Akala mo nasaktan mo yan eh. masaya ka na dahil nakuha mong gusto mo. Pero yung pala'y nakasakit ka rin ng damdamin ng isang tao. Ako ng tawad sa kanya. Mukhang naging maganda na naman ang resulta ng inyong pong counseling, Attorney Ben. At mukhang nakita kong nandun na sa puti ngayon si Mang Teddy. Sana nga, tiyan kami ay talagang ito na ang pasimulan ng lalong katatagan ng pagsasama ng mag-asawang Teddy at saka kay Alma. Aling Alma, kung tinatanggap mo ngayon itong asawa mo upang muli kayong ekangay magsama, gaya ng sinabi ko kanina, dapat isipin mo ay lalong kung paanong lalong mapatatag ang inyong pagsasama. Kung totoo yung sinasabi niya, abay, hindi naman mahirap baguhin yun, di po ba? Kung totoong ikaw ay medyo mapagsalita, o kaya ay baguhin mo na. Upang sa ganon, maiwasan nyo na ang kaguluhan pang ganito na nangyari sa inyong buhay. Yun lang. Chang, gusto ko lang i-remind dito si Mang Teddy at saka si Ate Alma. Alam niyo kasi meron tayong tinatawag sa sociology po, yung nuclear family. Ano ang isang nuclear family? Pag ang isang tao, ang isang babae at ang isang lalaki gusto nang mag-asawa at magkaroon ng pamilya, pag mayroong sigalot na nangyayari sa buhay nila, ang isa't isa ay naghahatakan para maging maayos ang kanilang pamilya. Halimbawa, kung ang asawa niyo po ay medyo napapakaliwang ganon, kailangan iaayon niyo yung ikot at naisa sa tama. Hindi yung parehas na kayo mag-aaway at lalong lumalaki yung problema, lalong sumasabog. Kaya nga po, tinatawag na nuclear family, kailangan ayon po ang ikot. At dapat yung